Hello po, good morning. So, nandito po tayo sa May Marcos Highway. Meron po tayo ditong property na for sale. So, single detached po yung ating property. Ang ganda po nung for sale natin dito. Meron po tayo ditong garden pagpasok ng ating gate. Ayan. Actually, pagpasok po talaga. May pocket garden pa din po dito. So, dito po sa area na to, dito naman po yung ating carport. And then, let's proceed naman po sa, dito muna po tayo sa gilid. So, dito po, yung ating utility area, or pwede rin po siyang gawing bedroom. Actually, malaki siya, may bintana naman po. At saka po itong isang ito. So, dalawa po yung pwede nating option. Pwedeng driver's room at saka maid's room. And then, eto naman po sa area na to, is yung ating sa lap pool. So, yung lap pool po natin dito, meron po itong sariling shower area. Ayan. Now, let's proceed po sa ating main door. So, balik na po tayo sa main door po natin. Ayan, ito naman po yung ating main door. So, ang ganda ng main door po natin. So, pagpasok natin dito, meron po tayo ditong small living area. So, ito po is para dun sa mga, halimbawa po yung visitors nyo is mga 2 to 3 person, pwede po siya dito. Kasi may living area naman po tayo sa second floor. So, dito naman po sa ating kitchen. Ayan. So, ang ganda ng kitchen po natin. Ang ganda-ganda ng mga cabinets niya. Ayan. Ayan, ang ganda-ganda po niya. So, eto naman po yung ating dining. So, yung dining po natin, fit po dito yung 8-seater na dining table. So, sa may ibaba po ng hagdan natin, meron tayo ditong powder room. Ayan. So, ito yung kabuuan ng ating ground floor. And ito pong area na to is papunta po sa ating lap pool, yung nag-view po natin kanina. Ayan. So, now, let's proceed po tayo sa ating second floor. So, ang maganda po sa hagdan natin, hindi siya nakapagod akitin. So, sa second floor po natin, meron tayo ditong family area or living room. Actually, living room talaga siya kasi doon sa baba is informal living. So, mas maliit po kasi siya at compare po dito. So, maganda po sa ating living room dito is meron siyang balcony. So, dahil po doon sa master's bedroom, hindi po siya kasing haba nung nasa third floor po natin. So, ito yung ating living room po. So, meron po tayo ditong 2 bedroom. So, dito po yung ating master's bedroom. So, yung ating master's bedroom, fit po dito ang ating king size na bed. So, yan. Doon po yung headboard natin. And then, meron po itong sariling toilet and bath. So, ito po yung pagpasok natin dito is yung ating para sa walk-in closet. So, malawak po yung walk-in closet natin. So, according po sa owner, pwede pong i-include nila dito yung, i-include sa price yung built-in cabinet. So, later on po, lalagyan din po nila ito ng built-in cabinet. So, dito na po yung ating toilet and bath. So, maganda po, meron po tayo ditong bathtub. Yan. Tapos, double sink. And then, ito pong ating shower area. As of now, naka-open pa po siya. Pero once na nagkaroon po ng client, so, i-enclose po nila yan. Kasama po yun sa punch listing. Now, let's proceed naman po sa ating second bedroom. So, yung second bedroom po natin, ang maganda po talaga dito sa property natin, ang lalawak po, ang lalaki ng ating bedroom. So, wala pong small size ng bedroom natin. Wala po. As in, malalaki po, kasya po dito yung queen size or king size na bed. So, kung lalagyan mo lang siya ng built-in cabinet, so siguro doon sa queen size para mas maluwag-luwag pa siya ng konti. So, meron po itong sariling toilet and bath. So, dito po pagpasok, pwede ka maglagay ng built-in cabinet. And then, dito naman po yung kanyang toilet and bath po.
Then, proceed na po tayo sa ating third floor. Now, let's proceed po sa ating third floor. So, sa third floor po natin, meron po tayo ditong 3 bedrooms. So, pag-akit po, meron pa po tayo ditong another family area. So, ang maganda po dito sa ating third floor, yung family area natin is meron din siyang balcony. So, yung balcony po natin dito, hanggang dun po siya sa dulo. Napakahaba po ng ating balcony. And then, ito po yung ating family room or family area. And then, check naman po natin yung ating third bedroom. So, sa third bedroom po natin, kasya po dito yung ating queen size na bed. Ayan. Meron na pong nakaabang na para sa window type na aircon. And ang maganda po dun sa mga window po natin, meron na po tayong screen. Pagka gusto mo pong i-open yung window natin, then fit lang po natin tong ating window screen. So, para wala pong insect na makapasok. And then, ito po, meron din siyang sariling toilet and bath. Dito po sa side natin, sa right side, pwede pong maglagay ng built-in cabinet. Then, ito naman po yung ating shower area. May partition na din po siya. Then now, let's proceed naman po sa ating 4th and 5th bedroom. So, ito pong 4th bedroom. So, ang ganda po ng ginawa ni Sir kasi instead na magtag-isa po sila ng toilet and bath para mas malaki po yung ating bedroom. So, nag-common toilet and bath na lang po siya. So, fit din po dito yung ating queen size na bed. Actually, kahit king size. Wala nga lang po siyang built-in cabinet. So, kung lalagyan po ng built-in cabinet, mas maganda kung queen size bed po yung ilalagay. And then, paglabas po natin, dito naman po yung ating common toilet and bath para dito sa ating 2 bedrooms. Ayan, ito po yung ating 5th bedroom. So, ang maganda po dito sa sinasabi po ni Sir, kung gusto po ninyo na mas malawak at mas malaki yung ating family area, ito daw po pwede natin itong tanggalin. Kung gusto mo pong mas malawak yung ating family area. So, ganun po kaganda yung ating 3rd floor. So, let's proceed naman po sa roof deck. So, now, dito, ang maganda po, meron tayong roof deck. So, ito yung roof deck po natin. So, facing po natin is antipolo side. Ayan. So, ang maganda po, may view din po tayo din ng city. So, yan. So, ang ganda ng view natin dito. Yun nga lang po, pag may nagpatayo naman sa gilid natin, sa katabing lote, well, actually, standard naman po yung height ng ceiling natin. So, yung 9 meters po, actually, sakto lang po siya dito. So, hindi pa rin po kayo matatakpan ng view dito. So, yun po yung maganda po sa ating property.